3 AM na naman, ang oras ng mga kaluluwang hindi matahimik, ang oras ng mga lihim na ayaw ng muling mabunyag. Ngayon, bubuksan natin muli ang pinto ng gabi at pakinggan ang mga sigaw ng katahimikan. Welcome sa Kwentong 3 AM. I'll start off by giving a short background about the university and the dormitory. Yung university na founded pa noong 1901, panahon ng American occupation sa Pilipinas. Ito yung institution na tinayog ng Thomasites para mag-train ng Filipino educators. Yung dormitory for girls, sinasabing around the same time din ginawa. Ayon sa mga old teachers, nagamit daw yung dormitory bilang hospital nung war. Kaya daw yung kitchen ng canteen sa baba may sobrang laki at puting table sa gitna kasi ginagamit daw yun bilang morgue. Tinawag ng mga occupants yung dorm na normal hell dahil sa mga possession incidents na nangyari doon. May mga dormers na nagsasabing tuwing madaling araw may naririnig silang footsteps at metal chains. Meron din daw silang nakikita na multo na si Dante. Kahit daytime, kahit maraming tao na naghihintay sa bathroom, makakaranas ka ng mga playful things tulad ng biglang pag-on at off ng faucet, pag-flush ng toilet, at pag-on at off ng ilaw. Ako mismo, sa 4 na taon ko sa dorm na yon, naka-experience ako ng sarili kong encounters. Isang hapon, freshman year ko, natutulog ako mag-isa sa room namin nang may marinig akong footsteps. Bumangon ako. Akala ko dumating na roommates ko. Pero pagdilat ko, wala namang tao. Trinay kong bumalik sa tulog pero narinig ko ulit yung footsteps. Doon na ako kinabahan. Nagpanik ako. Hindi ko alam gagawin ko. Hinawakan ko yung walis, sinara yung pinto tapos umupo ako sa kama habang hawak yung walis. Sobrang kabado ko na buti na lang nawala yung footsteps. Isa pang incident, senior year na ako. 3 lang kaming nasa room. Si E, nasa kama niya, nagbabasa. Si B, nakaupo sa kama niya katabi ng kama ko. Hindi ko alam na may nightmare pala ako kasi sa panaginip ko, nasa room namin ako. Suot ko yung actual clothes ko. Ang weird, kasi may 2 kong classmates sa room, naglalagay ng kortina. In reality, hindi sila pwedeng nandun kasi hindi sila dormers. Tapos nagising ako, pero panibagong panaginip lang pala yun. Sa second dream ko, same scenario pero iba na yung kulay ng kortina. Tapos nag-alarm yung phone ko at doon ako totoong nagising. Kinuwento ko kay B yung nightmare ko at takot na takot siya. Pagkatapos ko magkwento, biglang tumakbo si E papunta sa amin. Nanginginig yung boses niya. Yung kama daw niya umuga habang nagbabasa siya. Akala niya earthquake, pero hindi naman daw gumagalaw yung ibang kama. Tinanong ko kung anong oras nangyari, at sakto, yun din ang oras na nasa nightmare ako, kaya nagdasal kaming 3. May nangyari rin sa dati kong roommate na si A. Nakatagilid daw siyang natutulog. Nagising siya sa gitna ng gabi kasi may tumapik sa balikat niya ng malakas. Pagdilat niya, may matandang babae, nakaputi na nakatitig sa kanya. Pinipilit na lang daw niyang matulog ulit. May isa namang friend na naka-experience ng similar incident. Si F naman, pagdilat niya, 2 matandang tao ang nakayuko sa kanya, nakatitig. Sabi niya, nawala lang daw yung 2 nung bigla niyang sinabi, "I believe in God." "7:35 ng gabi. Kakarating lang namin ni Ben sa hagdanan mula sa 4th floor pagkatapos ng mahaba naming last subject. Pagod na kami pero kailangan pa naming ipacheck kay ma'am ang ginawa naming PowerPoint para sa report. Pagka-send namin, sabay kaming bumaba at doon nagsimula ang hindi ko inaasahang gabing di ko malilimutan. Habang pababa kami, biglang nagsalita si Ben. "Pre, may kwento daw sa 3rd floor.
May batang naglalaro ng tagu-taguan dito tuwing gabi. Napatigil kaming pareho. Isang baitang na lang papunta sa third floor. Ramdam ko agad ang pagbigat ng hangin. "Sus, maniwala ka dyan," sagot ko. Pero sa totoo lang, tumagos sa likod ko ang kilabot. Dahil ilang beses ko na ring nakita ang batang tinutukoy niya. Naalala ko nung freshman pa lang ako, 1 week pa lang sa orientation, nagpaiwan ako sa third floor para mag-CR at mag-cellphone. Umupo ako sa bakal sa gilid, doon sa parte kung saan mahina ang ilaw. Habang nag-i-scroll, may nahagip akong gumalaw sa peripheral vision ko. Isang bata, nakadungaw mula sa pintuan ng CR ng lalaki. Nakapulang sando. Nakatitig lang sa akin, tapos parang nakikipaglaro pa. Gumagalaw na parang nangaakit. Inisip ko noon, imposible. Totoo sigurong batang to. Kasi 'di ba, ang weird kung multo tapos nakapulang sando, kaya hindi ko pinansin. Pero mula noon, ilang beses ko na siyang nahuhuli sa sulok ng mata ko. "Huy!" Nagulat ako. Si Ben pala. Naiwan na pala ako at nasa unahan na siya ng 5 hakbang. "Sa exit na tayo dumaan, mas madali," sabi niya. Hindi na ako umimik, sumabay na lang ako. Bumaba kami sa ground floor pero nang maabot namin ang parking lot, napahinto si Ben. "Tol, susi ng motor naiwan ko." Napairap ako pero na-realize kong naiwan ko rin ang tumbler ko sa 4th floor. Wala kaming choice, umakyat kami ulit. Wala nang tao sa 2nd floor. Tahimik, yung tipong parang ang bawat yapak namin ay sumasama sa echo ng hallway. Pero bukas pa ang ilang ilaw, kaya kahit papano, hindi ganon nakakakilabot. Pag-akyat namin sa 3rd floor, nadaanan namin yung mga cute na project ng ibang major. Napahinto ako para tignan. Pinicturan ko pa. "Bilisan mo," sabi ni Ben. Pero nakangiti. Pagpatong namin sa palikong bahagi ng hallway, yung parte na medyo madilim at laging malamig kahit tanghaling tapat, pareho kaming napaatras. May nakatayo sa gitna ng hallway. Isang matangkad na babae. Sobrang tangkad. Parang matatamaan na ng ulo yung kisame kung bahagyang mag-straighten ang katawan niya. Mahaba ang buhok, lagpas tuhod. At naka-side view siya sa amin, dahan-dahang naglalakad papalapit sa building papasok. Nakasuot ng madilim na green na damit, luma, pudpud, parang galing pa noong dekada 50. Hindi kami nakagalaw ni Ben. Ni si Ben, na sanay sa horror, hindi nakapagsalita. 5 segundo, pero parang 5 minuto kaming nakalubog sa takot. Nang nakagalaw kami, sabay kaming tumakbong pababa. Hindi ko na alam kung paano ako nakababa ng hagdan, basta tumakbo lang kami. Pagdating namin sa guard, malakas ang hingal naming pareho. Sinaway pa kami ng guard dahil ang lakas daw ng hiyaw namin. Pero nang sinabi namin ang nakita namin, umiling lang siya. Wala naman daw multo dito. Pero sinamahan pa rin niya kami paakyat. Pagbalik namin sa spot kung saan namin nakita ang babae, wala na. Ni bakas ng paa, wala. Pero mas nakakatakot ang naisip namin. Baka umakyat. Kaya nagmamadali kaming pumunta sa 4th floor para kunin ang gamit. Buti na lang, may isang grupo ng magkakaibigan sa hallway. Medyo nawala ang kaba namin dahil sa presensya nila. Agad kong kinuha ang tumbler ko, bumaba na kami ni Ben. 1 linggo akong hindi mapakali. Kahit yung pagdaan sa 3rd floor, iniiwasan namin. Si Ben, ikinuwento pa talaga sa mga kaklase namin, pero nagtawanan lang sila. Hindi nila alam. Pagsapit ng Nobyembre, nag-publish ang school ng compilation ng mga nakakatakot na karanasan ng mga estudyante, guro at staff. At doon ko napatunayan, hindi lang pala kami ang nakakita sa matangkad na babae. May mga nag-comment na madalas daw talaga siyang tumambay sa hagdan. Minsan nakatayo lang, minsan naglalakad. Pero ang pinaka nakakakilabot, sabi sa comments, hindi daw siya nakakaakyat pa 4th floor. At doon tumayo ang balahibo ko. Kasi nung gabing yon,
Pagbalik namin sa 4th floor, may mahinang tunog akong narinig mula sa hagdan. Yung tunog ng paa, mahaba ang dragging sound, mabagal, parang bigat na bigat. At hindi ko masabi kay Ben na pakiramdam ko, hindi lang kami ang dalawa na umakyat sa 4th floor nung gabing yun. Hindi ko na maalala kung anong eksaktong petsa, pero sigurado akong 2012 iyon. Grade 3 ako nang pinatira kami ng pamilya ko sa malaking bahay ng may-ari ng inuupahan naming maliit na bahay. Umuwi raw sila papuntang Tacloban para ipagamot ang tatay nila, si Mang Mario. Kaya kami muna ang pinatira doon para magbantay ng bahay. Malaki ang bahay, pero nakapagtataka, iisa lang ang kwarto, ang master's bedroom. Maluwag ang sala, maluwag ang hallway, parang pwede pang maglaro ng patintero sa gitna. Pero sa lahat ng espasyo, bakit iisang kwarto lang? At ang mas weird pa, sa likod mismo ng kwarto, halos nakadikit ang isang malaking mangrove tree. Hindi pumapasok ang araw sa bintana dahil sinasakop yon ng malalaking ugat at sanga para bang gumagapang papalapit sa bahay. Madalas daw may mga nawawalang gamit sa bahay. Ililipat ng hindi mo alam kung papaano. Pero dahil matatakotin kami, hindi na nagkukwento si Mama kapag nasa loob na kami ng bahay. Ayaw niyang marinig nila na pinag-uusapan namin sila. Grade 5 na ako noon. Kakauwi ko lang galing school. Ako lang mag-isa sa bahay. Routine ko na, ibabagsak ang bag, magsasaing, bubuksan ng TV, at hihiga sa couch habang naghihintay. Hapon nun, walang magandang palabas. Napatingin ako sa dulo ng hallway, yung mahabang espasyo papuntang CR. Kita ko na may nakatambak na labahan, kaya bumangon ako para magsimula. Nasa likod ng CR ang mangrove tree. Minsan, pag lumapit ako sa pinto, maririnig mo ang parang humuhuni ang hangin kahit walang hangin sa loob. Parang may bumubulong. Habang naglalaba ako, naisip kong baka may mga gamit pa sa kwarto ni na Mama at Papa. Ayoko talagang pumasok doon, pero kailangan. Pagbukas ko ng pinto, agad kong naramdaman ang biglang pagbigat ng hangin. Yung parang may nakatitig sa'yo nang hindi kumukurap. Kinuha ko mabilis ang mga damit, nilagay sa basket at dali-daling lumabas. Hindi na ako lumingon. Pagbalik ko sa CR, umupo ako sa maliit na bangkito at nagpatuloy sa paglalaba. Naririnig ko mula sa sala ang tunog ng TV. Normal, tahimik, hanggang isang malakas na kalabog mula sa kwarto. Nanigas ako. Hindi ako tanga tulad sa horror movies. Hindi ko tiningnan, hindi ako lumapit, hindi ako sumigaw. Tahimik lang ako at nagdasal. Habang nakayuko ako, narinig ko ang static ng TV mula sa sala. Sunod, biglang namatay ang tunog. Walang kahit anong click o off. Parang pinutol. Kasunod nun, binuksan ng malakas ang pinto ng kwarto. Hindi basta bukas, binulagta. Parang may nagwawala sa loob. Napapikit ako ng mahigpit. Nagdasal ako ng mabilis. Puro putol-putol na salita sa sobrang kaba. Hindi ko na alam kung tama ang sinasabi ko. At doon ko naramdaman. Para akong binuhusan ng yelo. Isang buong timba ng napakalamig. Halos masakit na lamig mula ulo hanggang paa. Ramdam ko ang bigat, parang tunay na tubig. Basa ako. Nilamon ako ng lamig na parang may yumapos sa likod ko. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako palabas ng bahay. Hindi ako lumingon kahit isang beses. Sakto namang kararating lang ng papa ko galing trabaho. Nagtaka siya sa itsura ko, hingal na hingal, nanginginig at basa. Bakit ang lakas ng TV? Bakit ka basa? Nakita ko ang sarili ko. Basa ang buhok ko, basa ang damit ko. Alam kong nilamon ako ng malamig na tubig sa loob. Pero nang pumasok si Papa para silipin, tuyo naman ang sahig, tuyo ang couch, tuyo ang hallway, tuyo ang CR. Walang kahit patak.
Sinamahan pa niya ako bumalik sa CR. Walang kakaiba, normal ang lahat. Pero alam kong may mali at hindi lang basta multo-multo. Iba ang presensya roon, parang may nagbabantay, parang may nagmamasid mula sa puno. 2016 nang lumipat kami, ibebenta na raw ang bahay. Doon ko nalaman ng totoo. Namatay si Mang Mario sa isang sakit na hindi masabi ng doktor. Paiba-iba ang findings, laging hindi sigurado. Pero si Marita, ang asawa niya, sigurado raw kung saan nagsimula ang lahat. Hindi daw sa katawan, hindi daw sa labas, sa kwarto. Sa mismong kwarto kung saan narinig ko ang mga kalabog. Dahil ilang beses daw niyang nakita si Mang Mario na nakatingin sa bintana sa likod, nakatitig sa mangrove tree. At isang gabi, nakita niya ang pinanggagalingan ng mga pagkatulala ng asawa. May babaeng nakaluhod sa paanan ng mangrove tree. Mahaba ang buhok. Hubog ang likod na parang basag-basag ang buto. Nakaturo sa bahay. At tuwing lumalapit si Marita para tingnan, nawawala ang babae. Pero nakikita niya si Mang Mario, nakaluhod din, nakatingin sa bintana, parang may sinusundan. Pag alis namin, dumaan ako sa likod. Tiningnan ko ang mangrove tree. Tahimik, malamig, hindi gumagalaw kahit may hangin. Pero sa lupa sa paanan nito, may marka ng 2 tuhod. Parang may luhod ng matagal. Malalim. At sa mismong bintana ng kwarto, may aninong nakasilip. Hindi ko na tiningnan ulit at hanggang ngayon, kapag naiisip ko, yung lamig ng tubig na dumadampi sa akin, parang may bumubulong. Hindi ka dapat pumasok sa kwarto.